Alam nyo, sa kasaysayan natin, may mga kwentong parang alamat na lang, no? Yung parang ang hirap paniwalaan sa sobrang tapang. At ngayon, isa sa mga pinakamatapang na kwento ang pag-uusapan natin, yung istorya ng kauna-unahang Pilipina na namuno sa isang revolusyon. So, tanong ko sa inyo, kilala nyo ba ang kwento niya? Ang kauna-unahang babaeng Pilipino na humawak ng sandata at namuno sa isang himagsikan? Kung hindi pa, samahan nyo ako. Kilalanin natin ang kanyang pambihirang buhay. Sige, simulan natin sa umpisa. Sino nga ba si Gabriela Silang? Kasi para mag-gets natin yung tapang niya, kailangan muna nating silipin yung mundo kung saan siya ipinanganak at lumaki. So, isipin nyo to, taong 1731 doon sa Ilocos Sur, isinilang si Gabriela. Panahon to na sobrang tindi na ng pananakop ng mga Espanyol, di ba? Pero, fast forward to 1762, may malaking nangyari. Biglang dumating yung mga Briton at sinakop ang Maynila. Dahil dito, nagkagulo yung mga Espanyol. Lahat ng puwersa nila, tinutok nila sa Maynila. Anong nangyari? Naiwang, kumbaga medyo walang bantay yung mga probinsya, kasama na ang Ilocos. At itong bigla ang kahinaan ng Espanya, well, yan ang naging a perfect opportunity, ang hudyat para sa mga Pilipinong mag-aklas. At dahil sa tapang niya, binansagan siyang Joan of Arc ng Ilocos. At wag nating isipin na simpleng nickname lang yan ha, kasi yan yung nagpapakita ng papel niya. Isang babaeng mandirigma na may pambihirang tapang na handang mamuno para sa mga kababayan niya. Grabe! Okay, so paano nga ba nagsimula yung laban? Ano yung nagtulak sa kanya? Dito natin malalaman na yung pinaglalaban niya hindi lang tungkol sa bayan, kundi may halong personal din. Tingnan niyo itong pagkakaiba. Sa ilalim ng Espanya, puro hirap. Ang bigat ng buwis, sa pilitang pagtatrabaho, tapos yung mga opisyal, sobrang abusado. Ano lang ba naman ang pangarap ng mga Ilocano? Simple lang, kalayaan sa lahat ng yan. Sariling pamamahala at hustisya para sa mga ordinaryong tao. Ang laki ng agwat, no? At sa laban na to, hindi siya nag-iisa. Kasama niya yung asawa niya, si Diego Silang. Kung si Diego yung charismatic leader ng pag-aaklas, si Gabriela naman yung kanyang pinagkakatiwalang tagapagpayo at katuwang. Sila yung original power couple ng revolusyon, isang tunay na partnership para sa kalayaan. Pero, dito nangyari yung trahedya. Patraidor na pinatay si Diego Silang ng mga kasabat ng Espanyol. Ang akala nila, kapag napatay nila yung leader, tapos na ang laban. Doon sila nagkamali. Dahil hindi nila alam, sa pagkamatay ni Diego, isang mas matindi, mas matapang na leader ang isinilang. At dito na nga, dito nagbago ang lahat. Yung asawa, yung tagapayo, biglang naging general. Sa gitna ng pagluluksa at galit, humakbang si Gabriela para siya na mismo ang mamuno sa laban. So, imbes na magpatalo sa pighati at takot, ginawa niya yung hindi inaasahan ng lahat. Kinuha niya yung bandera, ika nga. Buong tapang niyang ipinagpatuloy yung nasimula ng asawa niya. Isang bagong pinuno ang isinilang. At hindi to basta-bastang pamumuno, ha? Isipin niyo, mahigit 2,000 rebelde ang sumunod sa kanya. 2,000! Yung determinasyon niya, yun yung naging apoy na bumuhay ulit sa loob nila. Siya na ngayon ang kanilang generala. At may plano siya, isang napakatapang na plano. Number 1, tipunin lahat ng loyal sa kanya doon sa kabundukan ng Abra. Number 2, mula doon maglunsad ng isang sorpresang pag-atake sa mga Espanyol. At ang final goal, number 3, agawin ang kontrol sa Vigan, ang kabisera. Napaka-bold ng strategy niya, di ba? Pero, at ito yung malaking pero, dito na pumasok yung pinakamatinding hamon. Yung kalaban nila, sobrang dami, mas kumpleto sa armas, mas sanay sa digmaan. Talagang dehadong-dehado sila. At ang resulta, masakit man, pero nabigo ang pag-atake sa Vigan. Sa kabila ng lahat ng tapang nila, hindi kinaya ng puwersa nila ang mga Espanyol. Napilitan silang umatras. At hindi sila tinigilan. Tinugis sila ng walang humpay hanggang sa nahuli rin si Gabriela sa kabundukan ng Abra. At noong September 20, 1763, hinarap niya ang kanyang katapusan. Binitay siya sa harap ng maraming tao. Ang layunin ng mga Espanyol, gawin siyang halimbawa, isang babala sa lahat ng magtatangkang lumaban.
Pero alam nyo, dito natin makikita kung gaano kamapangyarihan ng isang kwento. Dahil yung ginawa ng mga Espanyol na dapat sana ay katapusan, yun pa ang naging simula. Ang simula ng isang pamana ng katapangan na hinding-hindi na mabubura. At yung pamana na yon, perpektong nakapaloob sa titulong ibinigay sa kanya. Generala. Isang babaeng general. Pinutunayan niya sa lahat ng ang pamumuno, ang tapang, ay wala sa kasarian. Ang kwento niya ang naging inspirasyon para sa napakaraming henerasyon na sumunod. At hanggang ngayon, ramdam natin siya. Buhay na buhay ang alaala niya. Nariyan yung Gabriela, 'di ba? Yung sikat na women's rights organization, sa kanya ipinangalan yan. May mga monumento at tribulto siya sa iba't ibang lugar. Nakita na natin siya sa Pera, sa Selyo, at ang daming ospital at eskwelahan na nagtataglay ng pangalan niya. Hindi siya nakalimutan. Kaya sa huli, ang pinaka-takeaway natin dito ay ito. Si Gabriela Silang, hindi lang siya isang pangalan sa libro ng kasaysayan. Ang laban niya, yun ang naging simbolo ng pag-ayaw, ng pagtutulo ng bawat Pilipino sa anumang uri ng pangapi. At dito nagtatapos ang ating pagkilala sa kanya. Pero mag-iiwan ako ng isang tanong para sa ating lahat. Sa mga hamon ng panahon natin ngayon, anong tapang ang kaya mong ipakita para sa tingin mo ay tama?